Ang pinakamabigat, sir, na nangyari sa akin, yung panganay kong lalaki. 3 years old nung kinuha ng Panginoon. Minsan po, doon pa nga ako natutulog sa simenteryo sa ibabaw ng aking anak. Malakyas 3:10, ang sabi po doon, subukin niyo ako kung hindi ko buksan ang durungawan sa langit upang ibuhos sa inyo ang mga biyaya at pagpapala na walang sukat kalagyan sa inyong mga silid. Ay, nagalayas ako Bakit po kayo naglayas? kasi para makabili ng pagkain, gamot ng nanay, ng kapatid. Musika ang buhay na aking tinataglay. Ito rin ang dahilan. Kumusta po? Brother Andy Si brother Salazar. Si brother Andy. Siya po yung nagbigay sa atin na tumatak sa atin na verse from the Bible, no? Yan, dito kami sa plaza. Nakita kami dito sa Bagari. Gusto ko pong malaman ano ang nangyari sa inyo. Bakit lagi po kayong parang nahihirapan maglakad? Ano pong nangyari? Bakit ngayon na dati ay kayo po ay si Brother Andy? Ngayon po bakit medyo naliligaw po kayo ng Landas. Opo. Ano po ang nangyari sa buhay ninyo? Naku, alam mo po, brother, masalimut ang nangyari sa buhay ko. Maraming pangyayari sa buhay ko. Alam mo, matindi. Nung ako ay 15 years old na nagtrabaho ako sa Maynila, binata ako. Kasama ko yung 2 kong kapatid sa trabaho. Ang pangalan ng company, Nature's Garden. Ang amo namin, foreigner, German. Ngayon po, ang sabi ng Bible, ayon sa kasulatan, may magkatabi sa higaan. Kukunin ng isa, iiwan ng isa. Nangyari po yun. Yung aking kapatid na malayang ko po, nagaano siya, grugi, nagangaol siya. Ibig sabihin, bangungot. Nabangungot siya. Dinala pa rin ng aking mga kasama sa ospital pero wala na. Isa po yun sa mga Pagsubok. naging trauma nyo Opo. sa buhay. Tapos may kasunod pa. Yung kapatid ko namang babae. Alam nyo, walang dumamay sa akin kahit mga kapamilya ko. Wala. Kapatid, magulang, walang dumamay sa akin. Ako lang. Pagod, gutom ang inabot ko. Pero sabi ko, Lord, bigyan mo po ako ng kalakasan, tibay ng loob. Makayanan ko lahat ng mga bagay na ito. Kinaya ko. Pero ang pinakamabigat, sir, na nangyari sa akin, yung panganay kong lalaki. 3 years old nung kinuha ng Panginoon. Ako, dati, alam nyo, dedicated ako sa Panginoon. Hindi ako umiinom. Bawal. Pero, nung namatay yung aking panganay na lalaki, dun ko naramdaman yung sakit sa aking kalooban. Talaga namang, halos magpakamatay na ako. Sabi ko, Lord, hindi ko na kaya ito. Kung gusto mo, kunin mo na ako. Ayaw ko na. Suko na. Alam mo, Brad, sa mga bagay na ganyan, talaga namang kahit hanggang ngayon, hindi ko halos matanggap. May anak ako, pinalitan ng 3 babae, mga dalaga na ngayon, pero malayo sa atin. Pero nagtitis ako, nililibang ko yung sarili ko dito, nagpapahangin, sa tabing dagat, kahit saan.
natutulog sa simento, kahit saan. Pwede ako. Pero yung nanay ko, inaalala ko dahil siyempre, hinahanap din naman ako. Bakit nililibang niyo po yung sarili? Hanggang ngayon ba, hindi niyo po matanggap ang pagkawala ng inyong anak? Oo. Masakit. Sariwang-sariwa pa po ba sa isip niyo ang mga pangyayari ng kinuha? Minsan po, doon pa nga ako natutulog sa sementeryo sa ibabaw ng aking anak. Dahil hindi ko po matanggap talaga na gano'n ang nangyari. Pero doon sa sinabi ng Panginoon sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sumampalataya ay di mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Doon po nagising yung isip ko. Ganun pala yun. Kayo, yun, unti-unti, natanggap ko na. Wala na eh, tapos na eh. Yun po ang magandang no? Ang Diyos nga ay nagpapatawad. Tayo pa kayang nagmamahal sa Kanya na tao. Kaya sana po ay unti-unti nyo pong matanggap. Kaya po pala kung saan-saan ko kayo nakikita, nililibang nyo yung sarili niyo para makalimot. Pero hindi pa rin eh. yan nyo po at unti-unti nyo pong sanang makayanan. Ilang taon na pong patay ang inyong anak? Ano na? Bali, 10 years na. Lagi po tayong magpatawad magdasal po sa Panginoon. Dahil siya lang ang nakakaalam sa ating mga buhay. Ano po? Alam niyo po, nung nagkita tayo dito, naikwento ko sa nanay ko, sabi ko, Nay, alam mo, may mga mababait na tao na nagkausap ko. Pinagpala sila. Yun yung nagbigay ng grocery sa'yo. Hindi ko lang alam kung sino sila, anong pangalan nila, saan sila. Pero ako nagpakilala sa kanila. Kaya ang masasabi ko, yung biyaya at pagpapala ng Panginoon at pag-iingat ng Diyos sa inyo, nasa inyo po. Kasi pag ako po yung nagpipray mula sa apat na sulok ng mundo, sinasabi ko yung liwanag ng Panginoon mula sa silangan, kaluran, hilagaan at timugan. Katulad ng katanghaliang tapat na sisikat ang biyaya at pag-iingat ng Panginoon sa mga taong katulad niyo. Kamusta ang nanay mo? Sabi mo sa amin, Okay naman na siya ngayon. Nakaka-recover na. Ang kailangan niya lang nga maintenance na pambili ng gamot araw-araw at saka yung kanyang multivitamins, pagkain. Ako okay lang naman sa akin kahit hindi ako kumain. Okay lang yun. Kasi ang kailangan fasting and prayer. Kaya sabi nga sa Mateo 4:4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kung hindi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Kaya nga ako naglalayas ako, naglalakad, sakripisyo para sa pamilya. Yun. At kung sakali habang naglalakad ako, maraming mga bata umiikot sa akin. Pag sinabi, kahit hindi ko mga anak, sinasabi sa akin, Papa, nagugutom na kami, baka pwedeng makakain kami. Sabi ko, ay, oo, pwede. nasaan po yung binibenta nyong halaman? Lagi po kami dalang halaman. Oo, marami po. Ay, dito po sa gitna ng
Itong tapat na ito, oh, doon sa may restaurant doon, Yan. nabili yung halaman ko po doon. Yan sa kabila ng malaking puno. Yan, dyan po. Oh. Murang-mura lang ang pagkabili sa akin, binigay ko na rin. Pero po talaga, yung sa paso pa lamang, mahal na. Oh, 40 ang yung paso. Ay, yung halaman pa. Kaninang umaga, naglakad lang kayo galing doon sa Oh, Gloria. Gloria. Oh, Papunta dito. oh. Ay paano ngayong gabi na? Pwede magalakad ulit. Sacrifice nga lang. Ayaw mong... Taste lang. Bakit ayaw mong ipamasahe yung pinagbentahan ng halaman? Ay, binibili ko ng pagkain para sa nanay. Sa multivitamins na kailangan niya, nandito pa nga, Brad, oh, mayroon pa dito, oh, ayan, oh. Yun, oh, yung resita ng nanay. Yan ang pinagbentahan mo. Opo. Ayan ang resita. Hmm. Ano ang mga resita ng nanay? Ito po, medyo may kalumaan na, pero kasi madumi na eh. Ayan po. Kaya, Nagkakilig-kilig na yung aking kamay. Pasmado na sa pagluluto ng bibingka. magkano Tapos, ang benta mo ng halaman kanina? ay murang-mura lang po. Ang pinakamataas po sana 350, 250, 100, tapos 50. Pero siyempre po, para madaling mabili, kailangan mas mura pa. Magkano lang? Ang Inaabot lang 50 lang. 50 pesos yung Oo. halaman mo. Hindi inaabot lang parang yung, pero yung Pagpalabagay na natin, ipamasahe mo. Magkano ang pamasahe papuntang Gloria? ay kung- mula po dito hanggang Malusak po 50. Tapos kung papasok pa 50 pa uli, di 100. Kulang pa. Kulang. Kulang Kaya, ang kita mo. Kaya Tinitiis ko maglakad na lang. para may iuwi mo yung Oo. buong 50 May pesos. makabili ako ng bigas. Alam nyo, sa buhay, para bagang panahon, yung inasabi ni Kuya Kim na weather lang, hindi pwedeng gayahin ko yung weather lang. Hindi pwede. Bakit naman po? Kailangan ang buhay ng tao, gawin mo hanggat makakaya mo kung papaano. May tawid mo ang pangangailangan ng kapamilya mo. Alam nyo, brother, ganito ang masasabi ko po sa inyo. Ang regalo para bagang birthday, habang nabubuhay ang tao, may maliwanag na isip, bukas na puso, bukas na palad, ginagawa ang kabutihan habang nakikita ng tao. Hindi ibinibigay doon sa nakapikit na. Wala na yun. Walang kwenta. This is the useless of life. Kailangan habang may pandama, ibinibigay mo yung malasakit at pagmamahal at pag-ibig sa iyong kapwa na hindi mo sinasabi na naaawa ka. Bukang bibig lang yun. Kailangan huwag ka na magsalita. Ibinibigay mo na lang. Iabot mo na lang. Sa tingin pa lang, alam mo na lang yun. Alam mo kung may pangangailangan ang tao. O diba? Habang buhay pa, Habang buhay ipakita pa, mo ang iyong ipakita pagmamahal. mo ang iyong pagmamahal. Yung pag-ibig na sinasabi, Opo. galing dito. Hindi man yung wala na. Meron po bang verses sa Bible? Oo, Ang meron. ano pong Tamo, verses ang masasabi Ano niyo po ang sa sabi? amin? Aklat ng Gawa 16:30-31, sumampalataya ka, ikaw at ang buo mong sambahayan ay maliligtas. And Proverbs 18:10, the name of the Lord is a strong tower, the righteous run to it and is safe. Alam mo, lahat ng sinasabi ng verses sa Bible, para sa atin yan, walang mali. Lahat ng taong makasalanan, sinabi ng Panginoon, ako ay ibinigay ng aking amang nasa langit, hindi para sa mga banal, kundi para sa mga makasalanan. Ako at ang Ama ay iisa.
Walang makakarating sa aking Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Yes, maraming tao na nagtatanong sa akin, Sir, kahit mga pulis, kahit mga matataas ang kinauukulan na katayuan, mga teacher, dito sa atin, ang sabi sa akin, anong tinapos mo, Brad? Sabi ko, wala. Si Peter, si Juan, Santiago, tinawag ng Panginoon, halika kayo, sumunod kayo sa akin. Gagawin ko kayong mamalakay ang mga tao upang maraming kaluluwa ang maligtas. Yes. Kaya sabi ko, uyo, totoo nga. Marami po naibigay nyo po sa aming lahat na Alam mga mo, kulang pa aral. yan. Kulang pa, Brad, yan. Sabi sa Hosea 1:8, dili-dilihin ninyo ang aking salita, araw man at gabi, at ipahayag ninyo ang kabutihan at liwanag ng Panginoon. Ayun po. Tago sa aming puso ang lahat ng mga sinabi nyo ho. Tamo, Kaya- sabi sa 2 Timothy, brother, ang sabi doon, humayo kayo. Gawin ninyong mga alagad ko ang lahat ng mga bansa, napapanahon man o hindi. Gawin ninyong kalasag ang salita mula sa aking Ama na nasa langit. Praise the Lord. Malakias 3:10, ang sabi po doon, subukin niyo ako kung hindi ko buksan ang durungawan sa langit upang ibuhos sa inyo ang mga biyaya at pagpapala na walang sukat kalagyan sa inyong mga silid. Yun.